po, Dr. Ed Laurena. Amen. Tayo po tayong lahat. Psalms 126, please. Psalms 126. I hope tayo po ay pinagpapala na ng mga mensaheng napakinggan po natin. Amen? Amen. It's been a blessing to have this soul-winning conference. And we pray na tayo po ay patuloy na mahamon, be challenged in the area of leading people to Christ. Psalms 126. Nakita niyo na po. Amen? Amen. I hope kayo po ay nag-almusal ngayong umaga. Amen? Para ho, pag may laman ang sikmura, mas masarap makinig bago matulog. Amen? Psalms 126, familiar verses tonight. Basahin po tonight, magdilim na po eh. Verse number 5 and verse number 6, let's read it all together. Psalms 126, verse 5 and 6. All together now, ready, go. They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Familiar verse is always about soul winning. I was given the assignment about a soul winner's investment. Soul winner's investment. Mula pa po nung pagkabata, alam ko na po ang resulta pag hindi ka nagawa ng assignment ng mabilis at maayos. Amen? Kaya bibilisan at aayusin po natin ngayong umaga. Amen? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Thank you for a fruitful first day of conference yesterday. Salamat po, Panginoon, for church and the pastor who hosts this conference para kami mahamon. Just to focus on the main goal of the church, and that is reaching people for Christ and getting people saved. Pray this morning, gamitin niyo po yung lingkod and the remaining speakers of the day to challenge us more, to focus our heart more in pleasing and glorifying you through leading people to Christ. Make me a blessing. Holy Spirit, please use me. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Be seated, please. A worthy investment. Leading people to the Lord is always a worthy investment. Amen. Alam niyo po, whenever investment has been a topic, lalo na po sa secular world, you would always realize that whenever investment is discussed, we could not help it but always wait for the conclusion of that investment, and that is always that personal gain. Tama? Pag pinag-usapan po ang investment, especially in a secular world, there will have a long talk about what to invest. But in reality, ang iniintay po lagi ng tao is, ano ba yung kapakinabangan ko? What would be my personal gain? And in the terms of investment, what would be the return of my investment? I remember, nung kami po ay bago po sa Las Piñas, before Sunday afternoon service, meron pong young men na lumapit po sa akin. Every 4 o'clock, we have a soul winning. There's a young man, member po, lumapit. Sabi niya, Pastor, may naghahanap po sa inyo sa labas. Gusto po kayong makausap and really bago sa gawain. So, sige po, papasukin mo. Talk to him during nagso-soul winning po sila. And this man approached me. Nag-usap po kami sa loob. Our service was 5 o'clock. Make that long story short, sabi niya, Pastor, I was passing by and nakita ko po ang inyong simbahan and nilagay ng banal na espiritu. Ewan ko kung banal na espiritu talaga nilagay sa kanyang puso. Impressed my heart na meron po kasing lupa ang nanay ko dyan sa Las Piñas na gusto niyo pong i-donate sa Christian Church. Sabi niya, meron po, and dito po yung titulo, 300 square meters. He wants to donate it sa simbahan. Baka meron po kayong kilalang lawyer at nais ko po itong i-donate sa inyo. Sabi ko, tamang-tama, meron kaming, naghanap kami ng property and all those things. Sabi niya, iwan niya dito. And of course, as a preacher, gusto mo agad mawitnessan itong taong ito. So I talked to this man. He got saved. Purihin ng Panginoon. And long talk, long discussion. Sabi niya, sige po, pag may nahanap po kayong attorney para meron po tayong deed of donation and all those, and binigay niyo po yung pangalan niya, binigay niyo yung number niya, led him to the Lord in prayer, gave him a Bible. Sabi ko, palit po kayo, church po kayo. And to my mind, it's just a simple, sabi ko, kung totoo, di good. Kung hindi, di sayang. When he was about to leave, sabi niya, Pastor, bago po ako umalis, baka meron naman po kayong 1,000 piso. Do you have 1,000 pesos? Kailangan ko lang po ng pamasahe papuntang Ilocos Norte. And I was thinking, wait, he is trying to donate a property. Now he is asking for 1,000 pesos ng pamasahe. Sabi ko, sir, pasensya ka na talaga. We just don't give away that kind of money nang basta-basta na lamang.
And upon leaving, really na-bother yung mind ko na tiningnan ko agad yung pangalan niya. I look for his name, the social media and everything. And lo and behold, talaga nagkalat pala yung pangalan niyang dakilang scammer tong taong ito. Kaya sa langit, babatukan ko po yun. Di ba? Tumanggap naman siya sa Panginoon. Amen? But you see, when we talk about investment, people are always looking for that return of investment. Kaya maraming tao, madali po ma-scam. But you see, in the Word of God, an investment is not merely a placement of resources or strength for personal gain. When we talk about investment in the Word of God, that intentional stewardship of time or talent or treasures na pinagka-trust on God's promise or eternal purpose with a full trust on God's promise that there will be a return of investment for His glory. Now, that is what soul winning is all about. We've been talking about winning souls for the past few days. Yesterday, isang bagay po ang tiyak, there is no waste sowing in the economy of God. Amen? Wala pong nasasayang kapag tayo ay nag-i-invest sa gawain ng Panginoon. Verses we read, the image of the verses na binasa po natin is all agricultural. We all understand this verse, no po? But it also shows a great perspective of a great investment sa gawain ng Panginoon. You see, here's a farmer na kinuha niya ang kanyang binhi, itinanim niya ito na walang garantiya kung ito ba'y tutubo, ito ba'y uulan, or would there be an immediate reaping of that harvest. And many times, and we read that in the verse, he is even sowing in tears. But again, as I say, there is no waste in sowing in God's economy. The return has always been eternal. It has always been guaranteed. And it has always been immeasurable. Amen? As we all know, winning souls has always a great investment. That's why when we talk about leading people to the Lord, that's the title of our message, it is a worthy investment. Ang pag-aakay po ng kaluluwa sa Panginoon is always an investment worth of our time, our strength, our effort, and our life. Real quick this morning, let me give you four or five things na kapakinabangan pag tayo po ay nag-aakay ng kaluluwa. Just several things I tried to study this week on ano ba yung return? Ano ba yung balik sa akin pag ako ay nag-aakay ng kaluluwa? And many a times when Christians just look on the temporal things, soul winning does not become part of their life. Pero pag tiningnan po natin yung eternal benefit, yung eternal gain ng pag-aakay ng kaluluwa, you know, we need to lead people to the Lord. Amen? Four things this morning. Number one, eternal destiny is changed. That's the best part of it, right? Pag ikaw ay nag-akay ng kaluluwa, the eternal destiny of a person is changed. And that's all worth it right there. Amen? Ang isang taong tatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ay magkakaroon ng pagbabago ang destinasyon ng kanyang eternal na kaluluwa. That's why I love it when Jesus Christ said on that thief on the cross, "Today shalt thou be with me in paradise." Imagine that thief on the cross. Wala siyang ginawang mabuti, kaya nga siya nakapako sa krus ng Kalbaryo. He has been wicked all his life. He has been condemned, and he has been worthless to many people. But yet the Savior immediately said, "Today shalt thou be with me in paradise." That's worth it. Amen. Yung alam mo, isang tao, that's why in leading people to the Lord, hindi po tayo yung nagliligtas. That's why in leading people to the Lord, hindi natin itinataas ang simbahan. They have misinterpreted it many times. Akala nila kayong mga Baptist, akala nyo kayo lamang ang ligtas. No, hindi lamang kami. Actually, may mga Baptist na hindi ligtas. Maraming sumusunod sa yapak ni Judas. May mga Baptist na may mga hindi Baptist na pupunta sa langit dahil ang paraan ng pagpunta sa langit ay hindi sa pamamagitan ng simbahan, hindi sa pamamagitan ng binyag, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo bilang tagapagligtas.
That's why I encourage soul winners, let's make sure we lay out a simple, clear plan of salvation. Amen. We do not believe in just repeat after me kahit hindi mo nauunawaan. We have to explain it to them really clear. That's why when you win souls, you make sure you point out there is a sinner, there is hell, and there is a Savior that died, buried, and rose again. Minsan nadadamay po tayo sa mga nagmamadaling mag-soul winning na tumanggap ka na lang, mamaya ko na lang ipaliwanag. We do not believe that. Amen? Hindi dahil nanalangin ay ligtas na, kailangan merong taus-pusong pananampalataya at nauunawaan niya yung kanyang tinanggap. And the thief on the cross was clear about that because he recognized that person that is crucified beside him is the Savior. Amen? Criticize what you want, but the Bible says it right clear, right there. Ang taong tumanggap kay Kristo ay nagkaroon ng katiyakan ng langit. And it's all a worthy investment. Amen? It's all worth your time. That's why that song says, just one more soul that will walk down the aisle. It will be worth every labor. It will be worth every mile. Why? Because eternal destiny of a person is changed. Kaya nga nakakalungkot, miserable na ang buhay dito sa mundo, tapos wala pang katiyakan ng langit. Amen? Much worse, may yaman ka nga dito sa mundo, pero wala kang katiyakan ng langit. But we praise the Lord, we may not have earthly riches right here, but we have an eternal mansion up in heaven. Amen? We may have troubles, and we may have worries, and we may have things we do not understand here on earth, but salamat, there's a blessed hope. Ang pag-asa natin na hindi man natin maunawaan ang lahat ng bagay sa mundo. And I may have things I cannot claim here, and I may have problems here on earth, but there's a blessed hope one day at the sound of the trumpet. My eternal destiny will be changed. Amen. Salamat, ang Biblia po ay hindi nagtuturo ng purgatorio. Amen. It's either heaven or hell. Whatever Jehovah Witnesses says, pero merong impyerno. Amen. Kahit sabihin nilang 144,000 lang pupunta sa langit, bahala sila, basta ako meron langit na bayan. Amen. What a worthy investment when you lead a person to Christ, because if one soul is worth the blood of Christ, there is no effort to reach them is ever wasted. Walang nasayang. Amen? Salamat, ang simbahan ay hindi nagliligtas, but God placed us in a church that is trying to teach us and challenge us and motivate us. It is worthy reaching people for the Lord because we are helping them change their eternal destiny. Miserable na nga ang buhay sa lupa, sa impyerno pa patutungo. Pero salamat, we may have worries here on earth, but one thing we know, we have heaven up there. Amen? That's a worthy investment. Amen? Salamat, hindi na tayo nagtitiis hanggang wakas para maligtas. Dahil meron na nagtiis sa krus ng Kalbaryo para sa atin. And all we have to do is accept. And all we have to do is share that simple plan of salvation to others. What a worthy investment. Eternal destiny was changed. Number 2, not just eternal destiny. Salamat nung tinanggap natin si Kristo sa puso natin, nagkaroon tayo ng katiyakan ng langit. Amen? That's why our first question has always been, Sir, kung sakaling dumating sa iyong kamatayan, tiyak mo na ba 100%? Nakausap ko, sabi niya, hindi pa po. Sabi ko, mga ilang percent? Sabi niya, 75. Sabi ko, bagsak ho yan, 75. Amen? And what a joy when after you show him the simple plan of salvation, accepting Christ in his heart, personal Savior, Sir, ilang porsyento niya natiyak ang langit? And he will frankly say 100%. Amen? Dahil tinanggap ang tagapagligtas. See, soul winning is a worthy investment because eternal destiny is changed. Number 2, because lives are transformed. A life is transformed. 2 Corinthians 5:17 says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. And we praise the Lord, when we got saved, binago ng Diyos ang ating eternal destination. But more than just that, He is changing us every day.
That's why I love that doctrine about sanctification. When we got saved, He saved us from the penalty of sin. When we get to heaven, He will save us from the presence of sin. But now while living here on earth, He is saving us from the power of sin. Binago at patuloy na binabago ang ating buhay. Anong uri ang buhay? What kind of life do we have before we got saved? Pambira, pakurba-kurbata ka ngayon, pabarong-barong ka. Dati lasinggero ka lang Dati sugarol ka lang Dati loko-loko ka lang sa barangay nyo Dati hindi ka pinaniniwalaan at dati chismosa ka lang dyan sa kanto nyo Ngayon, konti na lang. Amen? Hindi na masyado sugarol. Amen? Isang stick na lang sa isang araw. Amen? Unti-unting binabago ng Panginoon. That's why when that man of Gadara, in Mark chapter number 5, possessed by many demons, living among tombs, kapahamakan sa mga tao sa paligid niya, to his family and everything, but one encounter with the Savior changed everything. Amen? Oh, it was a grand day when I was born again. Amen? Maraming bagay ang binago at patuloy na binabago sa atin. Amen? At tayo ay gumagawa ng mabuti hindi para maligtas. Tayo natututong gumawa ng mabuti dahil tayo ligtas. Not of works, lest any man should boast. That's why I love that song. Little by little in every way, little by little every day, Jesus is changing me. Pinilit nating baguhin ang sarili mo bago ka maligtas. Every time you left sin, the next day, babalikan mo na naman ang kasalanan. Every time na bibitawan mo ang bisyo, next day, mas malala ang hinaharap mo. But yet, what a great day when Christ came into your heart. What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. Amen? Ang hirap baguhin ang sarili. Amen? Pero salamat nung si Kristo'y pumasok sa puso natin. When that man of Gadara encountered the Christ, he was clothed, he was in his right mind, and he was sitting at the feet of Christ. Amen? You see, life is changed. The more I lead a ministry doon po sa Las Piñas, and pastors would agree with me, I say this many, many times, the best thing we always see is a changed life by the grace of God. Pag alam mo sa loob ng simbahan, may mga dating lasenggo at may mga dating pambira, kayo na bahala anong uring buhay meron kayo. Immoral and walang direksyon sa buhay and just broken families. Pinilit mo dalhin sa simbahan, salamat naligtas, at unti-unti nakikita mo binabago ng Diyos ang buhay, at unti-unti nakikita mo nagbibihis na ng maayos, at unti-unti nakikita mo Biblia na ang kanyang bitbit, at unti-unti kita mo sumasama na sa pag-aakay ng kaluluwa. Bless God, it is God who changes lives. Amen. Minsan ayaw nating lapitan dahil pambira, long hair, hubad baro, nakatato. Paano naman mababago? Huwag mo umuuna at tupagin pagbabago ng buhay. Akayin mo sa Panginoon at ang Diyos ang magbabago ng kanyang buhay. Amen? Hindi agad dyan sisimban. That next Sunday nang nakanektay? Siguro nakanektay pero nakabarong tapos nakashorts. Amen? But yet you'll see slowly a life being changed by God. And it's worth the investment. You see, pinipilit ng gobyerno, pinipilit ng rehabilitation center, baguhin ang buhay ng tao, ilagay sa piitan, ilagay sa rehabilitation center, but yet at the end of the day, parang lalong lumalala ang tao, amen? But you bring them to Christ, bring them to a Bible Baptist preaching church na nangangaral ng salita ng Diyos, and God will change their lives. Amen? I cannot imagine how many other people ang nanampalataya sa tagapagligtas because they saw a gathering man whose life was changed. I always ask the men, I always ask members, nasan kaya tayo kung hindi tayo naligtas? Where would you be right now kung hindi ka ligtas?
kung hindi mo naunawaan na may Kristong nagbabago ng buhay, where would you be right now? Amen. Salamat that investment of somebody leading people to the Lord resulted to a change of eternal destiny. It resulted to a life that is continually being changed. Amen. Pinalalago tayo ng Panginoon. Binabago ng Diyos ang ating buhay. Amen. Kaya nga patuloy tayo mag-akin ng kaluluwa. You know why? Because we never know how many people, others out there are waiting of one changed life. Amen. Romans chapter 1 verse number 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. There's a power on that gospel. Tayo nag-aalaga ng bagong mananampalataya, don't force them to change. Let God change them. Let the Word of God change them. Father asked me, sabi niya, Pastor, meron po kami iba Bible studying tatay. Siguro po, turuan namin ang tamang pananamit. Turuan namin na, sabi ko, hindi, turuan niyo muna ng mahalagang relasyon sa Panginoon. Turuan niyo ng pagpapahalaga ng simbahan at pag nakita niya ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay, ang Diyos na ang magbabago ng kanyang buhay. Sometimes we try to force people magbago ng pananamit pero hanggat hindi nababago ang puso po niyan, mahirap baguhin ang pananamit niyan. Mahirap baguhin ang pag-uugali niyan. That's why I never question, I never confirm a person. Ang patotoo lamang ng iyong kaligtasan ay dahil sabi mo ligtas ka. Amen. But salamat ang pagbabagong ginagawa ng Diyos is just good enough motivation for us to invest in reaching people to the Lord. Sabi ko nga po, ano kaya kung bawat ama ng tahanan ay nasa simbahan na may salita ng Diyos? Pamilya nasa simbahan. Malaki ho ang mababawas ng problema ng lipunan natin. Amen. That's why it's always a worthy investment to lead people to the Lord. Why? Because eternal destiny will be changed. Because a life will be transformed. Amen. Number 3, I want you to realize because the Christians becomes obedient. When we are leading people to the Lord, believers, tayong inutusan ng Diyos na mag-akay ng kaluluwa ay nagiging masunurin at natututong lumago. Amen? You know, one of the best parts in leading people to the Lord, one of the best parts is not just sila yung naliligtas, kundi pati ikaw lumalago. Don't you realize that? Amen? Pati ikaw na-challenge kang palaguin ang iyong pananampalataya. If you go to Matthew or Luke chapter number 24, no, Mark chapter 15. I'm sorry. Mark chapter number 15. Mark chapter number 15 on the resurrection of Christ. Notice with me verse number 9. On when Jesus was risen early, the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 devils. She went, told them that they had been with him as they mourned and wept. And they, when they had heard that he was alive, had been seen of her, believed not. After that, he appeared in another form unto 2 of them as they went into the country. And they went and told it to the residue. Neither believed they them. Afterward, he appeared to the 11 as they sat at meat and upbraided them with their unbelief and hardness of heart because they believed not them which had seen him after he was risen. Verse number 15. And he said unto them, Go ye into all the world. Bago po si Kristo napako sa krus ng Kalbaryo, the disciples were just arguing sino mas magaling sa kanila. Ang mga alagad ay nagtatago. There was Apostle Peter denying Christ. But after the resurrection and after that great commission on Matthew 28, in this Mark chapter 16, verse number 15, sabi ng Panginoon, Go ye into all the world. You see, before the great commission, ang mga alagad ay nagtatalo-talo. Sila'y natatakot. Somebody is denying Christ. But after the resurrection and after that great commission, God said, Go. They became obedient.
Amen? Ang pag-aakay po ng kaluluwa, mga kapatid, ay hindi lamang nagbabago ng eternal na destinasyon. Ang pag-aakay ng kaluluwa ay hindi lamang po nagbabago ng buhay. When we win souls, when we invest in leading people to the Lord, Christians becomes obedient. Pastors, don't you realize that the people in the church that becomes the most blessing in the church are people who win souls? But many a times, mga Kristiyanong hindi nag-involve sa pag-aakay ng kaluluwa, they become the problem of the ministry. Why? Because ang layo ng focus po natin. But you see, when we win souls, the fearful men right here became the world changers. Ang mga ordinaryong mananampalataya became people who created an eternal impact. Why? Because they are becoming obedient to the Savior. Amen. In John chapter number 14, we know that. John chapter number 14. Ang sabi po ng Bible, John chapter, nandiyan lang po yan. Amen. John 14:15. If ye love me, keep my commandments. Nag-aakay ka ng kaluluwa, mahal mo ang Panginoon, and you are a growing believer. You may not know every doctrine, and you may not know ang pasikot-sikot na maraming doktrina, pero natututo kang sumunod sa salita ng Diyos. Ikaw ay pinalalago ng Diyos. And every Christian who becomes obedient grows. Amen? We may not understand everything, pero kailangan lang natin sumunod, kapatid. Dahil ito ay inutos ng Panginoon. Pag tayo ay nag-aakay ng kaluluwa, tayo ay nagiging masunurin, at pag tayo nagiging masunurin, tayo ay pinalalago ng Diyos. Don't you realize, soul winning does not just reach the lost, but it matures the believer. Amen? Alam mo, you go through social media and you'll see so many pambira theologians, no? Daming alam sa Bible, kahit wala sa Bible, kala nila nasa Bible na. They have created so many doctrines. And they know so many things, but they haven't led people to Christ. And kaya nga, dyan lumalabas, nagtatalo-talo, nag-aaway-away, nagdidibate, nagkaagulo. Ang dami kasing alam, ayaw na lang sumunod. That's why I always encourage the members, sabi ko, bago kayo makinig na napakaraming doktrina kung saan-saan, alamin nyo yung tinuturo ng salita ng Diyos sa pulpito ng inyong simbahan, sundin nyo at doon kayo lalago. Let me tell you this, members, full-time workers, lumago tayo sa pulpito ng ating simbahan. Amen? Pambira, pinakakaingatan ng ating mga pastor, mga pulpito, para hindi ka malalagyan ng doktrina. Pag uwi mo, kay Elisoryano ka nakikinig. But hindi yan tinuturo sa simbahan namin. Kasi nga mali. Yung tinuturo sa simbahan mo, mag-akay ng kaluluwa, sundin mo! Amen? Parang yung pastor namin hindi masyado nag-aaral, hindi yan itinuturo kasi hindi ka nakikinig. Ang Diyos ang nakakaalam kung saan simbahan ka nilagay at dun ka lalago, maging masunurin ka. Amen? You see, when a Christian learns to lead people to Christ, you become obedient and you mature. Amen? Alam niyo po, sino ang nagiging chismosa sa simbahan? Yung hindi nag-aakay ng kaluluwa. Alam niyo sinong nagkikritiko sa gawain ng Diyos? Yung mga hindi nag-aakay ng kaluluwa. You know who is the negative people in the church? Those people who are not reaching souls. Maganda lang ang negative nung COVID. Ngayon, hindi na. Amen? Many times,
members who become problem of the ministry are members who are not involved in the ministry. Ang daling makakita ng mali, pero hindi naman nakakapagdala ng bisita sa simbahan. Ang galing maglista ng mali ng pastor sa preaching. Ilan ang nadala mong bisita sa simbahan? Ilan ang kaluluwa na akay mo sa Panginoon? Ang galing natin. Kung may sarili ka ng doktrina, may sarili kang alam, magtayo ka ng simbahan doon sa barangay nyo. Yan o, may bago dyan. Laki. But why not? There are just two kinds of people in the church. It's either you are the leader or you're the follower. And if you're the leader, you are teaching people to win souls. And if you are a follower, then follow the leader. Do not follow the leader. Amen. You see, you will never understand the heart of a leader unless he becomes a pastor of the church. And all you have to do is follow because he wants you to grow. Hindi komportable. You know, it may not be comfortable in reaching souls, but that's how you will grow out of your comfort zone. Amen? Kaya yung iba, nag-area, ayaw sumama sa area niya. Diyan ka nilagay ng Diyos, isiksik mo ang sarili mo dyan, sumunod ka at lalago ka. Kung lalagay lang ako dun sa kabilang area, kung gagawin lang akong leader, kung ikaw lang talaga susunod, lalago ka eh. O babalik tayo sa point number 2, kaya hindi mabago buhay mo, baka hindi ka paligtas. Because if you are saved, your life will be changed. You will learn to be obedient and learn to win souls. Amen? You see, it does not just reach the lost, it matures the believer. Amen? Lalago ka kasi nag-aakay ka ng kaluluwa. Pupunta ka ng church ng maaga kasi may sinundo kang bisita. Hindi ka tutulog sa preaching kasi katabi mo yung bisita mo. Amen? Ang lungkot naman nun, sasandalan mo pa yung bisita mo. Right? Magdadala ka ng Bible kasi sisharean mo yung bisita mo. Magbibihis ka ng maayos kasi meron kang inaalaga ang bagong mananampalataya. You grow! Sir, ano yung ministry? Ano yung pagsali sa ministry? Ewan ko nga ba dito sa simbahan namin, daming... No, you grow. Amen? You see, when we invest in reaching people to the Lord, hindi lamang po may mga kaluluwang naliligtas, then you grow. You become an obedient Christian. You learn from the Word of God. And when Christians are growing, listen, church is growing. Amen? Ang paglago ng simbahan is always proportioned sa paglago ng mga mananampalataya sa simbahan. You want your church to grow? You are part of that church, then grow! Amen? Kaya nga po, pag hindi nag-aakay ng kaluluwa, walang Kristiyanong lalago. Pag hindi lumalago ang Kristiyano, hindi lalago ang simbahan. So ngayon, hahanap sila ng paraan para lumago ang simbahan. Maglalagay ng sayawan, maghahanap ng miyembro sa kabilang bakod. But the best way to do it is, let's lead people to the Lord. Amen. Lastly, number 4, winning souls is a worthy investment because Christ is glorified. That's it. Because our Savior is glorified. Pag tayo po ay nag-aakay ng kaluluwa, the Bible says in Luke chapter number 15, verse number 7, and I love this, the Bible says,
likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth more than over 99 just persons which need no repentance. In Luke chapter 15, verse number 10, likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth. Amen? John chapter 15, verse number 8, the Bible says, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Amen? 1 Timothy chapter number 2. The Bible says in 1 Timothy, I'm almost done, 1 Timothy chapter number 2. Kung makikita ko lang, amen. Chapter 2, verse 3, for this is good and acceptable in sight of God our Savior, who will have all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Kapag ang kaluluwa'y naliligtas, ang ninanais ng Diyos ay naluluwalhati, ay natutupad, at siya ay naluluwalhati. Amen. And the very reason God is still making you exist in this world so that He will be glorified. Pastor, I've said this many times, kung tayo'y ligtas na, pupunta ka na sa langit, then God, if that is the only purpose of life, then why are we still here? Kung ang pagpunta lamang sa langit ay sapat na, sana nung naligtas ka, inatake ka na sa puso. But why are you still alive? You know why? Because God has still a purpose. He wants your life as a saved child of God to glorify Him. Amen. Binuhay ka pa ng Diyos. Pinadadaan ka sa maraming suliranin. You know why? Because He wants you to glorify Him. What's the purpose of our life? Why? Para maluwalhati ang Diyos. Amen. That's the best investment. Na ang buhay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos dito sa mundong ibabaw ay magbigay luwalhati sa Kanya. How is that? Let's reach people for the Lord. That Psalms 126 verse 6 says, shall doubtless come again rejoicing. With assurance, pag tayo ay nagtanim ng salita ng Diyos, God is guaranteeing the harvest. He will bring the joy and count the sheaves. That's why it is the safest investment you can make here on earth. Amen. Ask a pastor for this illustration. A young man was saved as a 17-year-old high school student sa kanyang probinsya. Siya po'y sinira ng salita ng Diyos ng kanyang high school teacher. Upon graduating from high school, from college, siya po ay nag-backslide, nakakuha ng trabaho, nakapangasawa, tumira somewhere in Laguna, dyan po sa some squatters area dyan sa Laguna. By God's grace, nung sila po ay nandyan sa Santa Rosa 2008, sila po'y naimbitahan dito sa CBBC San Pedro on their 29th anniversary. He got revived with his family. 2015, nagsuko ng buhay sa Panginoon. Naging full-time worker. 2022, nagmisyon. I think 2025, yung kanilang anak po na nakarating dito, nung nakarating sila dito was 3 years old, yung kanilang anak po ay nag-full-time dito sa ministry. Bible College. Last January 1, sila po, ang mga Bible students po dito ay nag-soul winning dyan sa Festival Mall. Pagkatapos nila manood ng sine, nag-soul winning po sila. Iba nag-soul winning, iba nanood ng sine. I think about more than 100 souls were saved inside that Alabang area. First Saturday of January, may nag-message po sa akin isang staff po dito. Sabi niya, Pastor, meron po kami na witnessan dito sa Alabang. Ito po yung pangalan, ito po yung picture. If you'll have time, mabisita niyo po. I was on visitation that Saturday around that area. Sabi ko, sige, pupuntahan ko right then. Pinuntahan ko po. I talked to the couple, a 27-year-old young man
with his wife, 2 kids. Sabi ko, kayo po'y refer sa akin nung taga San Pedro na Bible student and they referred you to me and they said, interesado po kayo magsimba. Sabi niya, matagal na po kami nananalangin magkaroon ng church. Make that long story short, refer ko po sila doon sa area, doon sa, dyan sa Pilar, sa Las Piñas. Nasundo po sila Sunday morning. First Sunday of January, they were in church. Going through tough times, just many problems, going through trabaho, just relatives and everything. Binalikan ko next Saturday. Make that long story short, third Sunday of January, nagpabaptize na po yung mag-asawa. They were back in church Sunday night. Last Sunday morning, from first Sunday of January till last Sunday, wala pa po silang absent sa church. Daig pa ang maraming Kristiyanong matagal na. Last Sunday morning, after morning service, alam ko, nagkatrabaho siya ng Sunday morning, ng Sunday. Sabi ko, Brad, wala kang pasok. Sabi niya, meron po, pero kinausap ko po yung boss ko na naalisin na lang, na ilipat na lang po ang day off ko ng Sunday para makapag-church po kaming family. First prayer meeting of Wednesday, prayer meeting of Thursday, first prayer meeting of February, may pasok po yung lalaki, but first prayer meeting of February, the wife and 2 kids are in church already. Last Sunday morning, they were there. Sabi niya, Pastor, babalik po kami mamayang hapon. Ano po ba yung adults soul winning gusto po naming sumama? I know about you, but it's worth it all, hearing all those things. It's worth to see lives being saved, lives being changed, families being stronger. Why? Because of politics? No. Because of money? No. It's because of the power of the gospel. This morning I challenge you, let's keep on investing in reaching people to the Lord. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. I pray, O God, this morning, help us to see the eternal investment we have sa pag-aakay ng kaluluwa. Souls are being saved. Lives are being transformed. We grow as a believer, and you are glorified. As the remaining part of the service,